Pumalag ang dalawang malalaking grupo ng magsasaka sa posibleng pag-aangat ng Department of Agriculture ng bigas sa susunod na taon para tiyaking tuloy-tuloy ang implementasyon ng 20 peso kada kilo na bigas. Ayon sa kanila, patunay lamang ito na hindi kayang tugunan ng kasalukuyang administrasyon ang rice food security. Alamin natin ang buong detalye ng balitang ito mula kay Sheena Torno. Isinisisi ng mga grupo ng magsasaka sa pamahalaang Marcos Jr. ang pagbagsak ng presyo ng palay sa ibang mga probinsya dahil sa palpak ng mga polisiya. Gaya na lamang ng idineklara noon na food security emergency na nagpahirap ngayon sa mga magsasaka. Hanggang ngayon ay bagsak pa rin sa 11 hanggang 14 na piso ang presyo ng palay sa mga probinsyang pinagkukunan ng supply ng bigas. Posibleng lalo pang lumala ang problema sa sektor ng agrikultura sa planong pag-angkat ng bigas na kasalukuyang pinag-aaralan ng Department of Agriculture para matiyak umano ang tuloy-tuloy na implementasyon ng 20 pesos na bigas sa 2026. Of course, limited yung NFA rice. Kung i-expand pa natin beyond the current beneficiaries natin, ng vulnerable, the minimum wage earners, at yun nga, plano na mas madagdagan pa at abutin yung 15 million households or 60 million of our population. At kunwari gusto pang dagdagan ng allocation per household or per individual, of course, there could be possibility to go beyond the stocks of NFA. So pag-aaralan lang. Ang opisyal na pahayag na ito ng DA ay kasunod ng dinaluhan na 46th ASEAN Summit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan iba't ibang bansa raw ang nagpahayag ng suporta sa nasabing programa. May karatig bansa naman daw na maaring umangkat ng bigas. Of course, dyan ang ASEAN, depende kung ano yung makita ni Secretary. We are open naman. Kagaya of course ng India, Pakistan. Sa text message ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa SMNI News, dahil hindi po pwedeng umangkat ng bigas ang National Food Authority, ay posibleng sa pamamagitan na lamang ito ng Food Terminal Incorporated o FTI, o di kaya'y bibili sa importer o government to government. Sa ngayon, hindi pa masabi kung ilang metriko tonelada ng bigas ang iaangkat sa susunod na taon dahil kinukonsidera lamang daw ito ng ahensya sa posibilidad na magkulang ang lokal na produksyon ng NFA. Ang pahayag na ito ng kalihim ng Department of Agriculture ay pinalaga ng dalawang malalaking grupo ng magsasaka. Para sa Federation of Free Farmers, patuloy lamang ito na aminado ang gobyernong Marcos Jr. na hindi nila kayang tugunan ang rice food security. Ang dating sa akin, parang admission of failure na hindi makakayanan ng gobyerno natin. It's already an admission or parang indirect admission na hindi tatalab yun. Hindi magtatagumpay ang ating local rice production program between now at saka 2028. Nakakahiya raw ang hakbang na ito lalo't ipinagmamalaki ng pamahalaan ang 20 pesos na bigas na programa pero aasa pala sa importasyon sa susunod na taon. Ang dating sa akin, aasa na naman sila sa importasyon para matugunan tong 20 pesos rice. Parang mali yun. Paliwanag naman ni Secretary Laurel, kulang kasi sa irigasyon ang bansa dahilan kung bakit bumababa ang produksyon sa lokal na bigas. Para sa grupong FFF, yan dapat ang unang tinutukan ng kasalukuyang administrasyon. Kung yun palang kailangan, yung more investments, irrigation, yun dapat ang itulak ng mabuti ng ating DA at saka mismo ng ating Pangulo. Hindi yung i-announce agad na pinagandaan nila yung government to government importation. Parang sumusuko nga agad yun ang dating sa akin Maging ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ay nababahala sa posibleng pag-angkat ng gobyerno ng bigas. Malaking epekto raw ito sa presyuhan ng palay ng mga lokal na magsasaka. Ang problem kasi ng industry, lugi ang farmers kasi ang average lang na benta ng palay is 14-15 pesos, may 11 tala. So, kailangan na-resolve din yun. Otherwise, mababa ang presyo mo ng bigas, patay naman ang farmers. No? Kaya lang ang problem, kung mag-i-import na lalong babagsak ang palay kasi nga marami ang imports. Yun ang kalaban ng mga farmers ngayon. Panawagan ng grupo. Bago sana i-anunsyo ng DA ang planong ito, ay mas magandang konsultahin muna ang mga nasa sektor kung makatutulong ba ito sa mga lokal na mga magsasaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.